ang binayaran mo lang ay due date. Hindi mo kayang bayaran yung full amount. Anong mangyayari kapag gano'n? Okay, so yun yung topic natin ngayon dito sa Almontero Tutorial. So, ginagawa ko na siya matagal, siguro years ago na. Ginagawa ko siya sa kwarta, sa G-Credit. Ayan, ginagawa ko siya dyan. And sa tingin ko naman, medyo effective naman. Basta, alam mo kung paano mo i-manage yung iyong finances. Okay, so punta tayo sa G-Credit. Halimbawa, inuperan ka ng G-Credit ng 50,000 pesos. Kasi ginamit mo si G-Credit dahil emergency purposes and ginamit mo yung full amount na 50,000 pesos. And after 1 month, itong 50,000 pesos na to, since si G-Credit ay revolving, kailangan mo na siyang bayaran agad-agad in 1 month. Eh ano pong mangyayari, sir, kapag yung G-Credit ko, ang binayaran ko lang po ay minimum due? Ayan yung kadalasang katanungan natin. Bakit po ba kailangan po bang bayaran ng 50,000 agad-agad plus the interest, yung G-Credit po? Wala po akong pera. Ayan yung mga tanong. So, ang ginagawa ko kasi, sobrang hirap nga naman bayaran ng buo yung 50,000 pesos. So, ganito kasi ang magiging scenario natin yan. May utang ako na 50,000. Let's say, ang aking minimum due is like 1,000 pesos. Yan, parang hindi na tayo mahirapang magkwenta. Kunyari, yung utang natin is 50,000. Meron tayong minimum amount due na 1,000 pesos. So, sinasabi ko minsan, pwede nyo po munang bayaran yung 1,000 pesos para at least hindi kayo tawagan na tawagan. At least makikita pa rin na nakapag-settle kayo. Okay siya. Pwede mo siyang bayaran ng 1,000 pesos.